Tila nagsisi si Vice President Leni Robredo sa pagiging missing in action niya sa kasagsagan ng bagyong Nina. Kaya sa kanyang pagbabalik sa bansa, nangako ang Vice Presidente na babawi ng husto sa mga kababayan. Hindi naman naiwasan ni Robredo na punahin ang mabagal na pagdating ng tulong sa kanilang probinsya. Narito ang report. Unfortunate na nawala ako. Masama din yung loob ko na nangyari yun, nawala ako. Ito raw ang saloobin ni Vice President Leni Robredo sa kabi-kabilang batiko sa kanyang pagkawala sa eksena nang hagupitin ng bagyong Nina ang kanyang mga kababayan noong Pasko. Ngayon lang daw kasi siya nawala sa piling ng mga kababayan sa lahat ng bagyong dumaan sa kanilang lugar. Aminado ang Vice Presidente na masama ang timing ng kanyang pag-alis para dumalo sa family reunion ng pamilya Robredo sa Amerika kasama ang kanyang ina at 3 anak. Sinubukan daw niyang bumalik agad ng bansa para ayudahan ang mga kababayan na sinalanta ng bagyo. Pero napakahirap maghanap ng 5 tickets kasi kasama ko yung 3 kong anak sa yung nanay ko na 80 years old. Hirap na hirap kami maghanap ng flight pabalik. Dapat sa 4 pa yung pabalik namin. Yung earliest na nakuha namin New Year's Eve. Kaya New Year's Eve kami nagbiyahe. Hindi man agad nakauwi. Tinutukan naman daw ni Robredo ang relief operation. Pero iba pa rin daw ang personal na madamayan ng mga kababayan. Siguro kung mababalik lang, mas gusto ko andito ako. Pero making the best out of the situation. Hindi na mababalik, pero bumabawi tayo. Kahapon, bumalik na ng Camarines Sur ang Vice Presidente para kamustahin ang mga kababayan na sinalanta ng bagyo. Ininspeksyon niya mga nasirang paaralan sa Sitio Camiguin, San Roque Camunal, sa bayan ng Ocampo. Nakipag-usap din siya sa mga opisyal ng barangay at mga residente para alamin ang pangangailangan ng mga ito. Hindi rin maiwasan ni Robredo na punahin ang mabagal na pagdating ng tulong sa lugar, bagamat wala itong binanggit na ahensya. Mahirap makabangon kasi ito lang yung means of livelihood ng mga tao dito. Wala talagang kakainin yung mga tao. Sa isang statement naman, humingi ng paumanhin si DSWD Secretary Joey Tagualo sa mga biktima ng bagyo na hindi pa nila naabutan ng tulong. Pero tiniyak nito na hindi natutulog ang ahensya sa pag-ipag-ugnay sa mga apektadong LGU. Desidido naman si Robredo na ipagpatuloy ang rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura at pananim sa Bicol, kahit pa limitado ang budget ng kanyang opisina. Medyo matagal-tagal ako dito ngayon, mag-iisang linggo ako talagang yung lahat na pwedeng asikasuhin from my end, asikasuhin. Mamaya, sa Albay naman tutungo ang Vice Presidente para mag-abot ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Narito naman po si Melanie Valdos Reyes mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang umaga, Melanie. Good morning, Zarina. Bumueltang Malacanang kay Vice President Leni Robredo na imbis na magreklamo ay pasalamatan na lamang ang disaster relief team na tumutulong sa kanyang mga kababayan na sinalanta ni bagyong Nina. Ito ang sagot ng palasyo sa pahayag ni Vice President Robredo na mabagal umanong relief operation sa mga komunidad na sinalanta ni bagyong Nina. Partikular na pinuna ni Robredo ang kawalan ng kuryente sa ibang mga lugar sa Bicol Region. Sa statement ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na ituturing na ginagamit ng pangalawang Pangulo ang kalamidad para sa kanyang political agenda. Anya ang dapat na gawin ng Vice Presidente ay i-appreciate ang mga disaster officials, mga social workers, maging ang mga volunteers na nasa ground zero na bago pa man mag-landfall si Nina. Ayon pa kay Abella, as of January 4, mahigit na sa 180 million pesos na halaga ng relief assistance ang naipamahagi ng gobyerno sa mga apektadong pamilya sa rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Region 5 at 8, maging yung mga na-stranded sa Pantalan. Maging ang problema sa kawalan ng kuryente ay patuloy na sinusolusyon umano ng Department of Energy sa tulong ng local government units. Nangako naman ang National Grid Corporation na maibabalik ang kuryente sa lalong madaling panahon. Ang money pork barrel na hinarang ng Senado at inilipat na panglibreng tuition na bawi raw sa Calamity Fund ayon kay Senator Pampilo Lacson. Balaga pa naman ang pondo tulad sa Nina Relief Operations kung saan may bagong iringan ng Vice Presidente at ang Palasyo. Saksi Salima Refran. Mga palayang natabunan ng putik, mga nasirang struktura at silid-aralan at mga nantumbahang poste ang iniwang pinsala ng Typhoon Nina sa bayan ng Uwas Albay na isinailalim na sa state of calamity. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang hagupit ng bagyo sa Sangay Camarines Sur at Tiwi Albay na parehong binisita ni Vice President Leni Robredo. Merong reklamo na medyo mabagal daw ngayon. Wala din ako sa lugar para sabihin na tama yung
yung sinasabi ng lahat. Pero yun yung reklamo sa akin kahapon ng mga kapitan na nakausap ko, medyo mabagal. Sabi naman ng DSWD, bago pa bumagyo ay pinakalat na ang mga tulong na responsibilidad ng mga LGU na ipamahagi. Pero humingi ito ng paumanhin kung may hindi pa naabutan ng tulong. Tingin naman ng Malacanang, tila ginamit ni Robredo ang kalamidad para sa kanyang pansariling politikal na hangarin. Sa akin lang, sana pag panahon ng sakuna, isang tabi muna natin yung mga hindi pagkakaintindihan sa politika. Magkaisa para yun yung pinakamadaling pagtulong sa mga nasalanta. Sa ngayon, mahigit 158.4 million pesos na ang halaga ng relief assistance na ipinamahagi ng DSWD. Pero mahigit 7,000 pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Karamihan sa kanila, problema ang tirahang pinadapanan ng bagyo. Ang masaklap, hindi pa maipapamahagi ng DSWD ang emergency shelter cash assistance ngayong hindi pa nila natutukoy ang lawak ng pinsala. Si Senador Lacson nangangambang kukulangin ang pondo tuwing may sinasalanta ng bagyo. Mahigit 8 bilyong piso at dagdag pang halos kalahating bilyong pisong budget ng DPWH ay tinapis daw sa Calamity Fund. Yung 8 bilyong pisong binanggit niya ay dati ng sineta ni Lacson bilang pork barrel na pinatanggal niya kaya inilipat na lang na pampondo para sa libreng tuition ng mga mag-aaral sa state colleges and universities. Kung sakaling napaka-obvious ng resurgence ng pork barrel doon sa mga provisions na nakalagak doon sa 2017 GAA, naka-approve lang ng ating Pangulo, malamang kaysa hindi na kami dudulog sa konsekwensa. Sabi ng Malacanang, sinunod sa 2017 national budget ang mga desisyon ng Korte Suprema laban sa PDAF at DAP. This budget is compliant with the Supreme Court decisions. Unang-una, kasi hindi naman mali ng ang Kongreso ay mag-amend or mag-agree doon sa budget na sinubmit ng executive. Ako si Salima Refra, ng inyong saksi. The President is very sympathetic to Bongbong Marcos, yes, and is very friendly with the Marcoses. So how can you expect to unify the voices when you will not expect to get support from the President? Ano talaga yun? Ako kasi, we have seen in the past, I don't know if I am being very optimistic about it, pero we have seen in the past 5 months that the President has backed down on several decisions already. And I think it is still worth a try. Pag hindi siya nakinig, ibang usapan yon. Pero what will you do pag hindi siya nakinig? Pag hindi kasi siya nakinig, then the fight will be against him already. Pero ngayon, I don't think there is a need for that. Kasi hindi pa naman natin sinusubukan. Hindi pa naman natin sinusubukan na magkaisa tayo para pakinggan tayo. Baka he thinks, I read one of his statements before, na parang sinasabi niya, konti lang naman yung, parang it's a very small percentage of the population who think that way. Dapat ipakita natin sa kanya na mali siya doon. Na hindi lang ito small percentage of the population, pero marami actually yung ganito yung pakiramdam, kaya pakinggan mo kami. Pero yung fears kasing yun, propaganda ni Bongbong Marcos. Actually, yung sinasabi lang namin, kasi yung basis niya ng recount, marami daw mga lugar na zero siya. Marami mga lugar na zero siya. Pero titingnan mo, ilan bang mga lugar yung zero siya, saka zero ako? Sobrang daming lugar ang zero ako. So, ang sinasabi lang namin, kung yung basis mo ng recount yon, di-recount din natin yung mga lugar na zero ako. Yun lang yung sinasabi natin. Hindi na dahil gusto nating harangin yung recount, pero sinasabi lang natin na yung basis niya yata para parang hindi naman, 'di ba? Parang hindi naman dapat na basehan kung bakit magkaroon ng recount. So kung ang yung basehan dahil zero ka sa mga lugar, kung titingnan natin, ihilera natin siguro times 3 times 5 yung lugar na zero ako kumpara sa kanya. Ruth Cabal from CNN Philippines. Ma'am, the cabinet, several members of the cabinet cited your irreconcilable differences with President Duterte, and also spokesperson Abella said that a cabinet member may express his or her views discreetly and not be adversarial to publicly. What do you think this message sends to
people like you and other critics and maybe other cabinet members who have opposing views with the Yung president? sa akin kasi, in a way, tama din. Kasi, alam nyo, yung cabinet members are supposed to be alter egos of the president. Diba? Lalo na dun sa mga departamentong hawak nila. So, ang inaasahan na nag-share sila ng, sinusuportahan nila yung mga pulisiya ng presidente. Yung sa akin, from the very start, it was already clear between the president and myself na marami talaga kami mga bagay na hindi pinagkakaintindihan. Actually, if you recall, when it was first offered to me, when the post was first offered to me, hindi lang kasi naririnig yung boses ko from the other end. But when the president was offering the position to me, I told him I'm interested in the position. But pwede bang pag-usapan muna namin yung parameters? Kasi sasabihin ko sa kanya na meron akong views na hindi pwedeng I will keep my, di ba? I will be silent about. Ang sinasabi ni Presidente, hindi na yun importante. There have been many times that I've expressed my views on extrajudicial killings, on the death penalty, Marcos burial, and always during cabinet meetings, I will tell the President that, thank you, Mr. President, kahit po I'm very vocal about the opposition to certain policies, you have not taken it against me. Naalala ko, sinabi ko yun sa kanya one time when we were about to discuss the Marcos burial issue. Parang I was even assured by the President na huwag kang mag-alala niyan. Huwag mo alalahanin. Tingin ko naman beyond, parang aside from those differences in opinions on some things, ang paniniwala ko, we could have worked well together. Especially as far as housing is concerned. Maraming mga limitasyon yung housing, but those limitations parang kayang sanggain dahil desidido kang ayusin. Kaya nung sinabing irreconcilable differences, parang nagulat din ako. Nagulat ako na yun yung Senate because during the last, I was there, I think 2 weeks ago. We had a NEDA board meeting. The President was there, I was there. Maayos naman. Trabaho yung pinag-uusapan. Pag trabaho yung pinag-uusapan, wala naman kami disagreement. May disagreement kami sa mga pananaw, may mga disagreement kami sa opinion, pero sa trabaho, wala namang ganun. Parang sinabi na kasi nila na irreconcilable differences. So, I would presume, kasi yung mga hindi lang naman namin pinag-aagrihan, yung pinakamatindi, ito talaga Marcos burial. Ito talaga yung pinakamatindi, ito yung pinakahuling statement na binigay ko. And after I issued that statement, hindi pa kami ulit nagkakausap. Parang we can only speculate. Or I think it would also be unfair to the President pag sinabi natin na this is the truth. Parang yun nakikita. At least ako, yun yung nakikita ko. Kasi it was the last statement, public statement that I issued. Yun yung pinaka-immediate na dahilan siguro. Kasi if you listen to the statements of Secretary Andanar, Secretary Abella, sila mismo yung nagsasabi it is not housing related.